Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa enduring na mercies niya sa atin, sa kanyang pag-ibig sa atin. We thank you, Heavenly Father. Give us understanding today, O Lord. Grant us wisdom, O Lord, sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Supposedly, last Sunday ba yun? Yung first Sunday sana natin na na communion. Diba? So, na-move natin yung communion ngayon. Okay. To some theologians, they call this the Christian Passover. Sometimes ang tawag natin the Lord's Table or communion. Ang ating scriptural basis po dito sa ating pag-aaral ngayon is 1 Corinthians chapter 11 verses 20 to 34. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." For in the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself then, so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined, so that we may not be condemned along with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment. About the other things, I have directions when I come. Napaka-accurate nung sabi rito sa isang book ni Ras Johnny, na the Lord's table or communion is rooted in the Old Testament, in the Passover. Our Lord's institution of this rite came with the Passover celebration, and with his interpretation of the meaning of Passover as fulfilled in himself. So napaka-importante na tingnan natin yung roots ng Passover or the Lord's table, or yung communion as fulfilled by Christ doon sa Exodus chapter 12. Yung communion at saka yung Passover is deeply rooted nga sa Old Testament. So yung Passover natin ngayon or yung communion natin ngayon is a continuation kasi fulfillment siya. Wala siyang discontinuity. It is continuation as fulfilled in Christ. So may continuity siya from Old to the New Testament. So kung tingnan natin sa Exodus chapter 12,
yung Passover doon sa Exodus chapter 12. Sa buong chapter 12, babasa natin yun, but ano lang tayo ngayon sa 12 to 24, I think, sorry. Yes, Exodus 12 to 24. Exodus chapter 12, verse 12, starting from verse 12 to 24. I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and all the gods of Egypt I will execute judgments. I am the Lord. Ito po, patungkol ito doon sa final o 10th plague. Ito na yung 10th plague doon sa Egypt. Ito na yung plague na kung saan sinabi ng Diyos na itong month na yun, ng plague na yun, at yun din ang month ng Passover, ito yung beginning of the months na sa Israelita. Ito yung start ng mga buwan. Bakit kaya nasabi niya na ganun, ano? Ito yung 10th plague na kasi, ito na yung sinabi ng Panginoon na si Pharaoh, sigurado palalayain na niya kayo mula sa Egypt, sabi niya. Pero dito sa pagpapalaya ng Panginoon na ito sa mga Hebrew, sa kanyang mga tao, meron judgment. Katulad natin na pag-aralan last Sunday, may salvation para sa mga Hebrew, pero may judgment para sa Egypt. Okay? Dito sa 10th plague na ito, sabi ng Panginoon, lahat ng firstborn. Sabi niya, lahat ng firstborn in Egypt. Meaning to say, tao at saka hayop. Especially yung yung beast of the field, yung gamit nila sa pagtatrabaho. Lahat ng firstborn mamamatay. At sabi ng Panginoon, dito ngayon, yung heart ni Pharaoh, magbabago at talagang palalayain niya kayo, sabi ng Panginoon. And this month, sabi ng Panginoon, if you read doon sa buong Exodus chapter 12, that will be your assignment. Sabi ng Panginoon, ito ang beginning of the months sa inyo, sabi niya. Dati niya silang sinabihan na on the 10th day of the month, kumuha na sila ng lamb na kanilang kakatayin sa 14th day. Sa 14th day para yun na yung meal of the Passover. At ang meaning ng Passover, titingnan natin. Saan nanggaling yung salitang Passover? Okay. First of all, makikita natin dito ang significance dito sa Passover nung mga salitang firstborn, Passover, at saka feast. Okay? May mga importance po yan sa Scripture. So sabi rito, I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and all the gods of Egypt I will execute judgments. I am the Lord. Imagine, sabi ng Panginoon, pati Diyos ng Egypt, I will judge yung Diyos ng Egypt. Kung sino man yung sinasamba nyo na yan, sabi niya. So dito nyo makita natin dito ang display ng Panginoon na He is the Lord, no other than. There's no other God kakusana other than Him. I will execute judgments, sabi ng Panginoon, I am the Lord. So when the Lord executes judgment, merong pong salvation at merong condemnation. Okay. Sa verse 13, the blood shall be a sign for you on the houses where you are. When I see the blood, I will pass over you. Now, here. Ganito po yan, ano? Yung angel of death o yung judgment ng Panginoon, yung angel of death, it will pass all over Egypt. Okay? Dadaanan niya pati yung bahay ng mga Israelita. Dadaanan niya ang bahay din ng mga Egyptians. All over Egypt yan. But, sabi ng Panginoon, the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, sabi niya, I will pass over you. So yung angel of death will pass over. Okay? And no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. This day shall be for you a memorial day, and you shall keep it as a feast. So it will be a day of feast.
Sa Israel, ang day of feast, hindi yun yung celebrate. Ito ay ang feast ay isang celebration. So kahit din pala, pagka i-celebrate yung Passover, sineselebrate yung judgment ng Panginoon. Yung judgment kasi ng Panginoon sa kanyang mga tinawag, sa kanyang mga anak is salvation. So yung Passover pala is a feast. It is a celebration. And that is very important to understand. This day shall be for you a memorial day, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations, as a statute forever. You shall keep it as a feast. Then Moses called all the elders of Israel and said to them, Go and select lambs for yourselves according to your clans, and kill the Passover lamb. So yung lamb, pinangalanan din na Passover lamb. So yung Passover, involved doon yung firstborn, involved doon yung Passover lamb, at yung term na ang pag-celebrate sa kanya is a feast. Okay? Sa verse 22, take a bunch of hyssop, sabing ganon, and dip it in the blood that is in the basin, and touch the lintel and the doorpost with the blood that is in the basin. None of you shall go out of the door of his house until morning. So yun, no, papatayin yung Passover lamb, ilalagay sa basin yung dugo niya, and then yun yung ilalagay doon sa, lalagyan yung ipe-paint, parang ganun, no? Pipintura, yun sa lintel at saka sa doorpost. Sa verse 23, For the Lord will pass through to strike the Egyptians. Judgment, okay? And when he sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the lintel and the two doorposts. So dadaanan din, ulitin ko, dadaanan din ng judgment ng Panginoon, dadaanan din ng angel of death yung houses ng Israel. Kasi titingnan niya kung meron yung blood doon. Pag nakita yon, it will, sabi rito, and when the Lord, sees the blood on the lintel and the two doorposts, the Lord will pass over. He will pass over the door and will not allow the destroyer. So it is the Lord, inassign niya yung destroyer. Yung destroyer, hindi siya pwedeng gumalaw outside nung command lang ng Panginoon. Imagine that. Yung salvation na bigay sa atin ng Panginoon, yung judgment ng Panginoon, terms and conditions lang ng Panginoon at walang sinumang pwedeng sumaway nun. Yun ang righteousness ng ating Diyos. Yun ang ating pagsunod at paniniwala, pananampalataya sa salita ng Diyos. Napakahalaga na maintindihan natin ang katwiran ng Diyos. Hindi ang ating terms and conditions, ang ating katwiran, ang basehan po ng ating kaligtasan. Ang basehan ng ating kaligtasan ay ang salita ng Diyos, kung ano ang sinabi ng Diyos. At ang tao ay walang karapatan magdagdag o magbawas doon sa requirements na sinabi ng Panginoon sa law word of God tungkol doon, tungkol sa katwiran ng Diyos na iyon. So sabi niya rito, will not allow, sabi niya, the destroyer to enter your houses to strike you. Hindi pwedeng i-disobey din kahit ng destroyer yon. I could just see ngayon kung paano yung tinatawag ng ibang theologians na prevenient grace. Prevenient grace, sabi nila doon, yun yung grace na kahit nung hindi mo pa na-experience yung salvation na kaloob ng Panginoon, pero meron na yung biyaya ng Panginoon na inihanda ka na magpahanggang sa ma-experience mo yung biyaya ng Panginoon. Para bagang ganito, kung nung maliit ka sana, maraming beses ka nang na-aksidente, pero naligtas ka. Hanggang sa inabot mo yung pagkakataon na ito, buti na lang, narating ko pala yung pagkakataon na ito sa aking buhay. At dito mo nakita na pinreserve ka pala ng Panginoon hanggang sa abutin ka ng Panginoon doon sa na ma-experience mo yung pag-abot sa atin ng Panginoon. So yung biyaya ng Panginoon, mula pa noon,
Walang sino mang makakagalaw doon sa tinawag ng Panginoon, kundi ang Panginoon lang ang nag-set ng terms and conditions ng kanyang pagtawag sa bawat isa sa atin. Amazing love. Hindi ba motivation sana para sa atin? Kaya na maintindihan natin kako, kaya pala tinawag na yung Passover is a feast. It is a celebration. Kadalasan hindi natin na i-celebrate yan. Kahit sa buhay natin. Okay, so let's just continue. Sa verse 24, you shall observe this rite as a statute for you and for your sons forever. Isipin po natin, lahat ng firstborn na nandun sa Egypt, mamamatay. Kung yung Israelita hindi naglagay, yung covenant people hindi maglalagay ng blood doon sa doorpost nila, hindi sila ma-spare doon. Yun lang yung nag-spare sa kanila. Ito pa, hindi invention ng tao o ng Israelita yung requirement na yun upang siya yung magtaboy o magpalayo o para magbigay ng protection of face shield doon sa angel of death. It is God's words. Magpakumbaba lang sila, mag-obey sila sa sinabi ng Panginoon, na gagawin nila yon, yung blood of the lamb, of the Passover lamb, yun ang ipipintura nila, and the destroyer will pass over the houses of the Israelites. So yung judgment na yon, kabuuan lahat sa Egypt yun. But na-judge, na-condemn ka ako sana, na-destroy yung mga hindi naglagay ng blood na yun, and that is the Egyptians or the enemies of God, sila yung na-destroy because, first of all, hindi sila binigyan din ng Panginoon ng instruction na yun. Bakit ang Israelita lang binigyan ng instruction? Bakit hindi niya binigyan ng instruction yung mga Egyptians na maglagay ng ganun? Imagine the wisdom of God. Amen? Kaya tayo, hindi kailanman natin pwedeng sabihin, mabait kasi ako, o ganito kasi ako, o ganito, kaya ako tinawag ng Panginoon. Wala tayong kaalam-alam doon sa instruction na yun. Hindi tayo nag-imbento nung Passover lamb na yun. Hindi natin alam yung requirements na yun. Isulat natin at ito yung makapagliligtas na yun. At saka yung revelation ng Diyos na judgment niya darating nung araw na yun, sinabi niya sa kanyang mga anak. At sinasabi niya sa ating mga salita ngayon, ang kanyang mga judgments. Hindi natin ginawa yung mga salitang yun. Biyaya lang ng Panginoon na nagbigay sa atin ng mga salitang yun. So, sabi ng salit ng righteousness, ng katwiran ng Panginoong ng Diyos, sa Isaiah 53 verses 3 to 6, Christ who is our Passover. Okay? He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. And we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. And if you read that with Revelation chapter 1 verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. Ito pong relationship nito ng Isaiah 53, Revelation chapter 1 verse 5, makikita niyo po in harmony doon sa Passover. Sa Passover sa Exodus chapter 12. And sabi nga dito ni Ras Johnny, and this is very clear, and so babasahin ko na lang po sa inyo,
And Jesus Christ is our firstborn, our representative, having given himself in our place, in our stead, assumes our death, and by his death destroys the power of sin and death for us. So yung Passover, yung blood ng Passover lamb that is fulfilled in Christ, yung firstborn ng lahat, sana doon sa Egypt, ay mamamatay. Instead, ang na-condemn ay ang firstborn ng Egypt. And the firstborn of Israel was spared. Ang ibig pong sabihin nun, life was given to the covenant people. Ibinigay ang buhay sa mga Egyptians, ay sa mga Israelita. Pero kamatayan ang ibinigay sa mga Egyptians. Sa fulfillment nun kay Christ, yung punishment, yung penalty ng death para sa atin sana, kinuha ng Panginoon na siyang ating pinaka-firstborn. Na siya ang ating firstborn. Kaya nga dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi rito, "Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed." It is the blood, the atoning work of the blood of Christ. Lamang ang terms na kung saan tayo ay ma-reconcile sa Diyos. Wala nang iba pang paraan. Pero yung celebration ng Passover is a celebration ng judgment ng Panginoon sa enemies of God, and it is also a celebration ng victory. It is a feast. Magse-celebrate sila sa victory ng blood of the Lamb. Amen? Kaya nga basahin ko rito yung sabi ng isang theologian na sa kanyang book, sa kanyang lectures pala, sabi rito, "Similarly, the Christian Passover celebrates the Christian day of salvation, Christ's victory over sin and death, His resurrection." Meron po akong habang babasahin pa sa inyo dito, napaka-importante kasi ito. Kasi yung pagkakabigkas niya very, yung talagang wala ka nang dagdag bawasan doon sa sasabihin niya, kompletong-kompleto, bababawan po natin. Yung kung meron po kayong gustong ma-clarify, pwede po kayong magtanong, okay? Para maintindihan natin yung kwan na yon, yung Passover na yon. That death of the firstborn was basic to the Passover. Kaya nabasa natin kanina sa Exodus chapter 12, basic, ibig sabihin dito, makikita nyo ito sa tema nung Passover, yung death of the firstborn. Okay. The Passover was celebrated on the night when the firstborn of Egypt were slain. Ang hirap doon, yung mag-celebrate ka knowing na may judgment nangyari, lahat ng firstborn ng Egypt namatay. But that is also a day na kung saan magse-celebrate ka sa Panginoon because this is now the salvation of the Lord. Amen? Hindi kaya sinasabi nito sa atin sa Judgment Day? Wala na yung kalungkutan sa atin. Bakit may mga na-judge o for destruction, kundi ang mangyayari, ibibigay sa atin ng Panginoon yung celebration sa kanyang judgment? Amen? Ngayon, mahirap nating unawain yun. As if, kalimbawa, kung ikaw ay humanist, andun ka sa Ark of Noah, on the day, nung flood na yun, and then mamamatay ang almost 3 billion, and then kayo lang yung naligtas, hindi na lang naawa ang Diyos doon sa mga na-destroy. Hindi na lang naawa ang Diyos doon sa firstborn of... Bakit? Anong konsensya nyo nagse-celebrate kayo samantalang ang daming patay na firstborn? I cannot. Sa human mind, hindi ko kayang i-reconcile yun. But by faith, we are to receive. Sa pananampalataya, tanggapin natin ang katwiran ng Diyos. Amen?
The Passover was celebrated on the night when the firstborn of Egypt were slain. All the unredeemed, all the guilty, and all the firstborn of the covenant were either dedicated to God, preserved by the blood of the Lamb, or they were slain. Yun ang judgment ng Panginoon. Hindi natin kayang takasan yung judgment ng Panginoon na yun. John 3:16 is a judgment of the Lord, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but will have everlasting life. Those who do not believe, sabi ng Panginoon, are judged already. John 3:16 is a two-sided coin. Parang ganun sana ang ibig ko sabihin. There is salvation and celebration sa salvation ng kaloob ng Panginoon, and still, habang may celebration sa salvation ng Panginoon, judgment also, meron ding condemnation on the other side. Pero sa isang humanist, hindi niya kayang tanggapin yun, naisipin yun. Magre-rebelde siya, magwawala siya. Sasabihin natin, bakit ganun naman kasadis, bakit ganun? Yung eksenang yun. Pero yun talaga ang eksena sa judgment ng Panginoon. Sa judgment ng Panginoon, walang anumang galing sa atin. Ating sariling kalakasan, kakayahan, pati yung sarili nating pag-obey o hindi atin yun, hindi yun ang magliligtas sa atin, hindi yun ang terms ng atonement o hindi yun ang nagbabayad to atone o to para maano yung wrath ng Diyos, yung maapis, para maapis yung wrath of God on His judgment sa sin. Walang anuman manggagaling sa atin ang makapag-aton para sa ating mga kasalanan. It is only by God's own terms. Para ibig sabihin, hindi natin kayang sabihin, I know how to be forgiven, gagawa ako ng requirements o specification kung paano ako mapatawad. Hindi gagaling sa tao ang kapatawaran ng kasalanan ng tao, kundi sa terms lang ng Diyos. So sabi rito, the Passover is life and victory to those who are within the covenant, who are given, who are dedicated to the Lord. And Jesus Christ is our firstborn, our representative, having given Himself in our place, assumes our death, and by His death destroys the power of sin and death for us. So yung Passover lamb po, ang Panginoong Jesus, the blood of Jesus that was shed on the cross, it destroys the power of sin and death over us. Yun po ang kasagutan doon sa bakit may pagbabagong buhay sa mga iniligtas ng Panginoon. Because it is the blood of the Passover lamb that destroys the power of sin and death sa atin. Ang question niyo siguro, Brother Rick, bakit kuminsan, kadalasan pa nga nagkakasala pa rin tayo? Yes, dito sa katawang lupa na ito, in the process ng sanctification na tinatawag. Pero meron po akong gustong sabihin. Yung pong principle of sin, the body of sin, di ba dati nung tayo ay under slave, under the mastery, under tayo na ang master natin yung kasalanan. Wala tayong makita noon na liwanag. But because of the blood of the Lamb, yung power o yung lordship ganun, nung death and sin over us, sinira na ng the blood of the Lamb. Ngayon, nakikita na natin yung pagkakaiba ng dilim at ng liwanag. Nakikita na natin ngayon ang liwanag at gusto natin yung liwanag sa Panginoon. And from time to time, nakikita pa rin natin yung weakness ng ating body, yung residue ng sin na yun na nasa system pa rin natin. Pero yung principle of sin and death, it was already nailed on the cross. Rendered powerless by the blood of the Lamb, by the death of Jesus Christ on the cross. Powerless na siya over us. Hindi na siya ang nakapangyayari sa ating buhay. It is Jesus Christ. Kaya sabi natin ang Panginoong Hesus, ang ating Lord, Savior, and Lord. Amen? Nag-struggle pa rin tayo dito sa buhay na ito? Yes.
Pero lahat, even sa ating pag-struggle, sa ating paglakad, sa bagong buhay na ito, every time nag-struggle tayo against sin, it is the work pa rin ng grace ng Panginoon, biyaya pa rin ng Panginoon, hindi ng ating ganang atin, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. It's the work of the Holy Spirit now who is given to us. Who is given to us dahil po sa atonement ni Christ. Thus, sabi rito, the Passover celebrates the death of the enemies of God and the life of His people. Ano ang sinasabi dito? Ano ang sineselebrate natin sa Passover? That God is going to judge His enemies. And we are rejoicing because He saved us from that. From being enemies, kinuha niya tayo as His children, as friends in Christ. Mahirap yatang i-celebrate yun, ano? Celebrate yung judgment ng Panginoon over His enemies. But this is our assurance. The faithfulness of God sa kanyang judgment. Amen? The Passover, basahin ko ulit, celebrates the death of the enemies of God and the life of His people. So the Passover, the Christian Passover, cannot be celebrated if we do not realize that it means from the days of Egypt to the days of our Lord, that outside, the firstborn of Egypt, the firstborn of Pharaoh are sentenced to death. And we are preserved by the death of the Lamb. Yun ang nagpe-preserve sa atin. And so we celebrate. Dahil our own selves, our own strength, our own achievement, kahit pa anong na-achieve natin. Kahit pa tinawag na tayo ng Panginoon, may achievement tayo, nakapagpatayo tayo ng church, nakapag-obey tayo, nakapagbigay tayo ng tithes, nakapagbigay tayo ng mga gifts sa mga gawain ng Panginoon. Hindi yun ang makapagbibigay ng atonement. Although, requirements yun ng Panginoon. Pero hindi po yun ang makakapag-atone sa atin. Walang replacement po doon sa atonement lang, sa pakikipag-isa sa atin ng Diyos sa pamamagitan lang ng Panginoong Yesus na namatay sa krus ng Calvary para sa ating kasalanan. Amen? Walang makaka-replace nun. And we are preserved by the death of the Lamb, so that to celebrate the communion means to say, we believe indeed, O Lord, that the firstborn of Egypt around us are given over to death, and we are delivered to life and to the promised land. At titingnan po natin yung examination dito, na requirement sa 1 Corinthians. Continuation ng 1 Corinthians 11. Let's read sa verses 27 to 34. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself, and then so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined, so that we may not be condemned along with the world. So meron pong disiplina, no? Na ibibigay ang Panginoon para hindi tayo kasama na makondemn with the world. Dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga anak upang hindi malaglag doon sa condemnation. Wow! Tingnan niyo po yung salvation na kaloob ng Panginoon. Kaya nga pag pinapalo tayo ng Panginoon, dinidisiplina tayo, tingnan natin. Instead na magtampo tayo, makita natin yung pagmamahal ng Panginoon. Sapagat ayaw niya tayong makondemn. Kasama nung kinondemn niya na ng mga firstborn of Egypt. Hello? So then, my brothers, when you come together, wait for one another.
If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment. About the other things, I will give directions when I come. So sabi rito, ibalik ko yung slide, one slide. Sabi rito, there is an examination dito na whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself, and so eat and drink of the cup. Unang ibigay ko dito, kung examine natin ang sarili natin, tayo-tayo lang. Walang worthy sa atin kung hindi dahil lang sa Panginoong Jesus who died as a substitute for us. We are not worthy to come in the presence ng Panginoon. It is only by God's calling, by His mercy, by His grace, kaya tayo nakapunta sa presence ng King to celebrate this feast. We are not worthy. Pero sabi na dito, let us examine ourselves. So what does it mean? Doon kasi na-examine na yun, paanuhan tayo ng qualification? Kung sino yung mas mataas yung achievement niya, score sheet niya, sa good deeds. Good deeds, good works is required by the grace of God. Walang failure yun. Kaya we died to sin. Namatay na tayo sa kasalanan and so mabubuhay tayo sa bagong buhay. And when we examine ourselves doon sa Lord's Supper, meron isang napaka-importanteng aspeto na i-highlight ko dito na dapat nating maintindihan. And in order to understand that, kinakailangan bumalik tayo sa Exodus chapter 12. Ano ba yung examination na gagawin nila doon? Yung examination na gagawin nila doon din rooted yung Passover is in Exodus chapter 12 verse 15. Ang sabi rito, 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leaven out of your houses. For if anyone, dun sa start ng Passover, okay, ng feast na yon. For if anyone eats what is leavened from the first day until the 7th day, that person shall be cut off from Israel. Ang sabi ng iba, yung leaven o yung levadura, sabi nila ay associated with evil. Sabi nung isang theologian na si Rushdoony, biblically, and I believe that, biblically yung leaven, it depends on the contents, ay hindi all throughout the Bible is associated with evil. Hindi. Kasi nga po, pero sabi rito, doon sa celebration ng Passover, walang leaven na gagamitin. Pero marami ang instances ng celebration sa Panginoon na ginagamitan ng leaven. So yung leaven, hindi siya ay symbolic of evil, hindi. But it is symbolic of corruptibility. Kailangan maintindihan natin to. Symbolic ito ng works ng tao, pero hindi yung works ng Diyos. Yung works ng Diyos, siya yung incorruptible. Yung works ng tao, kahit good works, is corruptible. Meaning to say, ulitin ko halimbawa, dahil sa bagong buhay na kaloob sa atin ng Panginoon, meron tayong charity, meron tayong giving, meron tayong help, and meron tayong churches na na-establish, nagpastor ka, nag-serve ka, and so on. Pero day comes na kung saan lahat itong works natin, tayo, yung performance natin, will die, will disappear. The church will disappear. I will disappear. The reverend will disappear. Bishop, the title bishop cannot prevent us from disappearing. We will disappear. What remains only is the work of God. Yun lang ang incorruptible. Amen? It is only the work of God that remains. So dito makita natin sa Leviticus chapter 7 verse 13, sa Leviticus 23 verse 17, na ginagamitan ng leaven ang katulad dito is peace offering. Peace offering, gagamitan ng leavened bread. Yung sa Leviticus 23, wave offering, they bake with leaven. Contributions, dough, yung gagamitan ng leaven, yung dough. Kasi hindi magiging dough kung walang leaven. Amen?
So yung sinasabi, balik ako, na slide yung sinasabi ng Panginoon dito, sa Exodus 12, na dun sa Passover, hindi gagamitan ng leaven, is not about sin ang ibig sabihin dun, kundi it's about the works of men that we examine. Meaning to say, ito kasing Passover feast na ito. Itong Passover ng Panginoon na ito, it is the work of God. It is the work of God. It is not the work of men. Hindi nga men pa nag-institute nito, hindi men ang nag-design nito. It's God who has designed this. So kapag pumunta tayo dito sa Passover na ito, babasahin ko na dito, no? Pasensya na po kayo, necessary na gagawin ko ito. This is not my work, kailangan basahin nyo ito. So leaven stood for corruptibility. Hindi katulad ng sinasabi ng mga Scofieldians, Scofield, no, na isang theologian, nasabi nila, it stood for evil. Hindi, sabi niya, not as the Scofieldians say for evil. There were requirements in the scripture that people bring leavened offerings. Now, God would not require us to bring leavened offerings if leaven represented evil. The Scofield Bible and dispensationalists are very, very wrong in their interpretation here, and they have confounded the meaning of Scripture. God required men to bring a leavened offering, which stood for man and his works, because men's works are corruptible works, they pass away. We build churches, schools, and in the time they disappear. We do things and we disappear and our works disappear, but they are a labor unto the Lord. And God requires them and delights in them, so He receives a leavened offering. But, at the Passover, the work that is represented at the offering then is the work of Christ. And therefore, there can be no leaven because Christ's work is incorruptible. Therefore, the leaven had to be removed from the household by the requirement of Scripture. At one time, the Passover could not have a leavened offering. At that one time, the Passover could not have a leavened offering. And thus, as the family went from room to room, from cupboard to cupboard, to search out the old leaven in this ritual service, the father would explain the meaning that they were to cast out everything that represented their works. Yung tatay, siya ang mag-lead sa mga anak na alisin ang leaven sa bahay na yan for that 7 days. Meaning to say, tuturuan niya ang kanilang sambahayan na it is only the work of God that stands forever. That is incorruptible. Yun ang itinuturo ng salvation sa atin. Yun ang justification, not by works, but by faith in the works of Christ. That's the Passover. Because the Passover represented the work of God in salvation, the work of the atoning lamb whom God Himself provided. Thus, there was self-examination in the Hebrew Passover, and the requirement in the Christian Passover was that the father, before the sacrament, leave his household in self-examination to enable them to realize that they brought nothing to their salvation. It was entirely God's work. Amen? Thus, self-examination have been met, was beautifully met, and was echoed in the epistles when the people were enjoined to cast out the old leaven. This reference to the ritual of self-examination in the Old Testament. So, sa Luke chapter 18 verses 9 to 14, He also told this parable to some who trusted in themselves, that they were righteous and treated others with contempt. So itong parable na ito, para doon sa gusto nilang isama ang works of men doon sa salvation. Na-design itong parable na ito para doon. So sabi niya, he also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. 2 men went up the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I am not like the other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector.
I fast twice a week. I give tithes of all I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. So when we examine ourselves sa communion, wala tayong boasting na pwedeng ilagay doon na makapag-add doon sa value ng Passover. It is the work of God. Sa atin lang is to be humbled na yung salvation natin is all God's work, incorruptible work of God. And I will close with this. Sa Isaiah 53, verse 11, out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, sabi ng Panginoon sa Passover Lamb, will make many to be accounted righteous. The Lamb will make many accounted righteous. He shall bear their iniquities. Dahil sa kanyang work, tayo ay pronounced not guilty or we are pronounced righteous by the work of Christ. Hindi ng ating sariling gawa. Hindi katulad nung kanina dun sa parable na yon na I am not like the extortionist, I give my tithes, I give my offering. Akala mo, meron siyang maidadagdag doon sa atonement o sa Passover Lamb. Wala po. Sa 1 Peter chapter 2, verse 24, and we end here, He Himself, our Passover Lamb, bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin. Na-judge na yung sin. Amen? He took it upon Himself. He judged sin. He took sin upon Himself. He judged sin. At ito ang ating celebration. And live to righteousness by the righteousness of Christ. For by His wounds, you have been healed. Tayo ay pinagaling na sa kasalanan. Amen? That's why it's a feast. It is a celebration sa victory, sa incorruptible work of God. Hindi pwedeng idagdag ang anumang work ng tao. So, salamat po sa ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa kanyang kaligtasan na pinagkaloob sa atin freely and by all His mercies, by all His works. Grace lang ng Panginoon at maraming salamat sa pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan. I pray that the Lord will bless us sa heart natin. Will grow sa kaloob niyang kaligtasan. Lumakad tayo. Lumakad na tayo. Wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo ay pinagaling na ng katawan ng Panginoong Hesus sa kasalanan. Sa wounds ng kasalanan. At tayo ay binigyan niya na ng bagong buhay. Purihin po ang Panginoon. Amen.